Amen, hallelujah. Isa pang mapagpalang umaga sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Paumanhin po at late po na tayo nakapagsimula. Nakatulog po ng dire-diretso, pero tuloy po natin ang ating morning devotion, gawain ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, awitan po natin ang ating Panginoon ng kay buti-buti niyo, Panginoon. Sige po, wala po munang instrument, purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po umawit. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Start, Panginoon. Salamat o Diyos sa inyong pagmamahal, sa inyong awa, sa inyong grasya, Panginoon o God. Araw-araw kami yung ginigising, Panginoon. Pinoprovide ng aming mga pangangailangan, Panginoon o Diyos. Tunay kayong dakila, Panginoon o God. Tunay inyong pagmamahal sa amin. Kayo buhay, Panginoon o God. Salamat, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aking pagiging late, Panginoon o God. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan na hindi sinasadya man o hindi, Panginoon o God. Patawarin niyo po kami, Panginoon o God. Open our eyes, open our heart, Panginoon o God, sa aming morning devotion. Sa maging ito, o God, kayo po ang inyong victory lamang, Panginoon, na God ang siyang mangyari nawa, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon, na God. Kayo lamang po ang mangibabaw sa bawat isa dito sa gawain ito, Panginoon, na God. Anong pang salita ang lumabas sa aking bibig, nawa ay sa inyo nga lang po manggaling, Panginoon, na God. Anything that comes in my mind, na anuman ng aking kaisipan, Panginoon, na winawaksi ko po ito, anumang pagkilos ng kaaway, in Jesus name, Panginoon, winawaksi po namin ito. Kayo po ang maghari, Panginoon o God. Sa inyo po ang maggaling lahat, Panginoon o God, ang kaalaman, ang presensya nyo nga lang po, Panginoon o God, ang siyang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Pagpalang umaga po, Sis Narcisa, Brother Lino, Sis Fatima, purihin ng Panginoon. Tayo po'y magpatuloy sa ating morning devotion. Paumanhin po sa pagiging late. Sige po, tayo po'y magpatuloy. Hallelujah. Alam po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay kung paano natin patutunguhan ang bawat bagay.
Una po ay paano natin tutunguhan o pakikitunguhan ang masama. So, sabi dito, approach with the right attitude, kumbaga tawagin. So, paano po sa masama? Sabi po dito sa James 4:7, sabi po dito sa English, resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Sa Tagalog po, ito po, 4:7. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. So, pagdating sa masama o sa evil, we really have to fight back, kumbaga i-resist, iwaksi, to rebuke, ano pa ba? Kailangan natin talaga siyang labanan. Of course, lalabanan natin siya hindi sama-sama din. We're going to fight with the word of our God. Amen po. Kumbaga, against tayo kung ang alam natin ang ginagawa ng masama ay of course masama at hindi maganda. Lalabanan natin siya ng kabutihan. Amen. Lalabanan natin siya using the word of our God. So ano pa po dito? Hate evil. Alam niyo po, ang right approach, most likely dito sa points dito sa evil is we really have to be rude. Kailangan natin, hindi natin siya dapat patunguhan ng maganda. Mga kapatid, I am telling about the evil. Hindi ko po sinasabi yung mga ginagamit ng evil. Okay po, kasi alam po natin na God loves the sinner, but not the sin. Okay po? Bakit po? Minsan po kasi, yung sinner, ginagamit lang po talaga ng kaaway. Amen po? So, kawawa naman, nagamit na nga ng kaaway, yung sinner pa yung aawayin natin, mga kapatid. Ang laban po ay sa spirito. Hindi po laban sa physical, hindi po laban sa pataasan ng salita, pasigawan, hindi po, mga kapatid. So, sa Proverbs 8:13, hate the evil, pa rin po tayo. Proverbs 8, chapter 13. Ito po. Amen. Ito pa. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuya ko sa palaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. So, kailangan naman natin dito lumayo, itakwil, mga kapatid. So, kanina lumaban syempre we have the power comes from our God, at lalabanan natin siya gamit yung kapangyarihan na yun, gamit ang salita ng Panginoon. Of course, meron pang isa, yung tatakbuhan natin, aalis tayo. Kung hindi tayo makikisama, ano pa ba? Ayawan natin. Totally.
Amen po. Ito dito, ang paiiralin naman natin ay ang takot sa ating Panginoon. Amen po. Kasi, bakit po? Pagka ang fleshly desire natin ang pinauna natin dito, baka maano tayo masama doon sa o matukso doon sa masamang gawain. Yun nga, may mga example dito. Kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Ang sabi dito, dapat natin yung kamuhian. We really have to fight those evil works, those evil things, mga kapatid. So, ano po yung una kanina? Resist the evil, hate the evil, and ano pa ang sunod po ay stand firm. Ano po yung stand firm natin doon? Yung ating pananampalataya. Mapagpalang magaling po, Sis Leia, Sis Arceli, Brother Merly, puri ng Panginoon. So, we have to stand firm sa Ephesians 6:11. Sige po, bilisan po natin. Isuot daw po natin yung full armor of God. Hallelujah. Po ng Efeso. Ito po. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigmaan na ibinigay sa inyo ng Diyos para labanan ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao kundi masasamang espiritu sa impapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Amen po. Alam nyo kung we know, kung alam natin kung ano talaga ang ating kaaway, we're going to fight them back with spirit. Kumbaga, spirit to spirit po ang labanan, mga kapatid. Ito po. Hindi po natin to tatalakayin sa isa, pero dadaanan po natin kung ano-ano po yung mga kagamitan na yun. Ito po sa 14. Sing po, Ephesians 6 verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ng katotohanan, isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pananggala sa dibdib ninyo. 15. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging ihanda sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. 16. Hindi lang yan, gamitin ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. 17. Isuot nyo bilang helmet ng tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyong bilang espada ang salita ng Diyos sa kaloob ng banal na Espiritu. Last po na kailangan natin gamitin, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng pinabanal. Amen po rin po ang Panginoon. So, yun po yung mga gagamitin nating kagamitang pandigmaan. Amen po. Laban sa kaaway. Hallelujah. So, we have to stand firm sa ating pananampalataya. Hindi tayo magpapa-apekto
Amen? Pagkos, lalaban tayo by His Word. Amen po. Lastly po, is yung, paano kapag naka-experience tayo ng yun nga, an example po natin, yung sinner o hindi ka, may taong ginagamit. So, ano bang kailangan? Magkaroon ba tayo ng sariling espada? Pukpukin natin siya. Hindi po mga kapatid, sabi dito, overcome evil with good. Romans 12:21. Amen. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin nyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Po natin. Paano tayo lalaban sa masama? Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kagabi lang po may narinig akong isang aral. Ang sabi dito, don't block your blessing by revenge. Paano yun? Wag dating hadlangan ang ating pananampalataya sa pagganti. Pagganti ng masama, ibig sabihin. Gumanti tayo ng mabuti. At ang hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos dun sa nakagawa sa atin ng masama. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Amen? So, syempre, kung para sa Panginoon ang gagawin natin sa iba, may gawin man siyang sa iyong hindi maganda, of course, gagawa pa rin tayo ng ikabubuti nila para sa ikabubuti din natin dahil ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin, ang Panginoon ang siyang bahalang kumilos sa kung sino man ang nakagawa sa atin ng masama. At nang sa ganon, yung flowing ng ating pagpapala ay maggaling sa Panginoon at hindi sa kung anong kakayanan natin o kakayanan ng iba. Amen po. Lastly po, mga kapatid, paano naman natin, yun po yung approach natin sa kaaway, o sa masama. We have to resist it, hate it, we have to stand firm in our faith, overcome evil with good. Lastly po mga kapatid, paano naman natin i-approach ang ating Panginoon? Alam nyo, how we approach the enemy, kung makikita nyo, we really have to be mean and rude to them. We have to use the word of the Lord against them, and kailangan natin na maipakita sa kaaway kung ano ang Panginoon sa atin, kung ano tayo sa Panginoon. Amen? Tayo ay sundalo ng Panginoon. Alagad tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo makakanti. Amen po? So, yun ang natin. Ipang-front natin. Hindi natin kayang ipang-front ang sarili nating kakayanan sa harap ng kaaway. But, with the help of our God, with the power of our God, with the word of our God, yun ang makakatalo sa kasamaan. Amen po. Ngayon, so, kailangan nating itaas ang ating sarili laban sa kaaway. Ang aking Panginoon ay makapangyarihan, kaya nating mapagtagumpayan kasama ang ating Panginoon. Like, we really have to mean to Him sa kaaway. Amen po. Ngayon, paano naman natin i-approach ang ating Panginoon? Amen po. Kanina, kung paano natin i-approach ang kaaway. Ngayon naman po ay ang Panginoon. Sabi dito, sunod-sunod po dito, may 5 po dito. With humility, reverence o pagkatakot, of course, yung pananampalataya, sinseridad, at gratitude. So, humility, yung sa James 4:6-10, James 4:6-10,
pagpapakumbaba o pagiging makatao. Humility. Ngunit sapat ang biyaya ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasalutan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Humility, mga kapatid, humbleness. 7. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. 9. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ng pagsasaya ninyo. 10. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Hallelujah. So kung makikita ninyo, we really have to humble ourselves before God, and God will lift up us, mga kapatid. Ibababa natin ang ating i-humble natin ang ating sarili nang sa ganun ay tayo ay iangat, tayo ay itaas ng ating Panginoon. Alam nyo, yung mga kaharian nun, mga kapatid, bago talaga lumapit sa hari, talagang pagkalalapit ang mga alagad, yuyuko pa sila, like i-acknowledge nila na wala silang karapatan sa lumapit, pero may kailangan nilang kausapin, ganito, ganyan. How they really humble before the king. Pero mga kapatid, yung king na kausap natin o yung ating Panginoon ay King of Kings, Lord of Lords, na buhay, makapangyarihan, mga kapatid. Kaya, we really have to humble ourselves with humility, mga kapatid. Next po is reverence, yung may takot. Sige po, bibilisan ko naman po ng konti. So, kailangan natin harapin ang ating Panginoon with humility. Pangalawa is with reverence, showing respect and awe for God's power and majesty. So, may takot, na may respeto, at we acknowledge, mga kapatid, yung kapangyarihan at yung majesty ng ating Panginoon. Sa Psalms 51 po, sa Psalms 89:7 ng Panginoon. Sensya na po, imbis na bilisan ko lang. Kailangan po kasi talaga nating madaanan para mas lalo nating manamnam itong sinasabing pagkatakot o reverence. Psalms 89 verse 7. Ito po ang nasasabi. Ayan. Iginagalang kayo sa pagtitipon ng mga banal sa langit. Higit kayong kahanga-hanga, at silang lahat ay nakapalibot sa inyo ng may malaking takot. Hallelujah. May takot sa inyo. So, maliban dun sa we humble ourselves, talagang as respect, mga kapatid, yung hindi lang tayo magpapakumbaba, but we respect Him, acknowledge His power and majesty, mga kapatid. Sunod po is yung faith. Of course, yung trusting in God's goodness, love, and promises sa Romans 3:28 po. So paano tayo makikipagnig sa ating Panginoon? With humility, with reverence. Yung sunod po ay faith. Taga-Roma, chapter 3, verse 28. Yeah.
sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Amen. Tinuturing tayo matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, we have faith, yung trust sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So, pang-apat po ay sincerity. Ito po yung isa sa mga dapat nating pagdiinan. Pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, meron tayong sinseridad. Sincerity to have those humbleness, reverence, and faith. Kailangan natin maging sincerity, hindi kailangan maging peke, mga kapatid. Alam nyo, katulad nung sa prodigal son, mga kapatid, di ba? Kinuha niya yung lahat ng mana niya, umalis, nagpakasarap, inubos niya lahat ng mana niya. He end up na nag-aalaga na lang siya ng baboy. Nasabi niya sarili niya, buti pa itong mga baboy may nakakain. At ang naisip niya na bakit hindi na lang siya bumalik dun sa tatay niya at kahit pinakamababang alila na lang ang kanyang pasukin. Nag-practice pa siya kung paano siya lalapit sa ama niya. Pero pagdating sa ama niya, kasi alam na ng ama at nakikita ng ama niya na lalapit. Amen po. Ayan na. Puri ng Panginoon. Sige po, bibilisan na lang po natin. Alam ng ama niya na sincere at alam ng ama natin sa langit, yung ating nasa puso, nalalapit tayo na with sincerity. Alam nyo, kapag tayo makikipag-usap sa Panginoon, hindi natin kailangan pikein. We have to talk with our God one-on-one. Kung one-on-one, huwag na tayong mahiya, mga kapatid. Kaya dapat natin ilatag yung mga nagawa natin hindi maganda. Maging sincere tayo sa mga dapat na pagbabago na kailangan natin para maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa Matthew 6:56 po. Mateo chapter 6 verse 56. Naku, lalo po ako napapasarap. Pasensya na po. Matthew 6 verse 5 to 6. Pasensya na po. Matthew chapter 6 verse 5 to 6. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng tao ang totoo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita, at ang inyong ama nakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So, hindi dapat yung pakitang tao, fake identity, hindi ganun, mga kapatid. We really have to bring ourselves truly sa harap ng ating Panginoon. Amen? So, last po is yung gratitude. Yung expressing, yung ina-express natin ang ating pasasalamat sa blessing ng Panginoon, sa guidance ng Panginoon. Hallelujah. Last na po ito, sa Psalms 100 verse 4 to 5. So, lalapit daw po tayo sa Panginoon with gratitude o nang may pasasalamat.
Ito po. 100 verse 4 to 5. Psalms 100 verse 4 to 5. Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pasasalamat at pagpupuri, magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. 5. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. So, again, lalapit tayo sa ating Panginoon with humility o pagpapakumbaba, reverence, yung showing respect, our takot sa ating Panginoon, lalapit tayo sa ating Panginoon with faith, sinseridad, at lastly po, yung gratitude, yung expressing, ine-express natin yung ating pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti at ang basa dito sa vibe, bakit tayo magpapasalamat sa ating Panginoon at magpuri? 5. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen po. So, sa harap ng kaaway, tayo ay magmamalaki. Tayo ay lalaban, tayo ay lalayo. Pero sa harap ng Panginoon, hinihintay niya lang tayong lumapit lagi. Amen. Handa tayong yapusin ng Panginoon basta we are going to approach Him with humility, with sincerity in our faith, mga kapatid. And of course, yung tunay na gratitude, tunay na pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mga turo, Panginoon. Dalangin ko na tulungan at turuan nyo kami na maisabuhay namin itong mga turo na ito kung paano lumaban sa kaaway, lumapit sa inyo ng may sinseridad at pagpapakumbaba, Panginoon God. Hallelujah. Sapagkat kayo Diyos na mabuti, Panginoon God. Kayo Diyos na maaway, Panginoon God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, dalangin ko po sa mga papasok at sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon God. Magamit itong mga aral ninyo sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon God. At dalangin ko naman po sa tulad namin na matutulog pa lang, ay bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip, Panginoon God. Gabayan, samahan, protektahan niyo po ang bawat isa na inyong mga anak, Panginoon God. At ang oras na ito, itong buhay namin ito, Panginoon God, ay inaalay namin sa inyo upang magpurit sumamba sa inyong harapan, Panginoon God. Muli, kami nagpapasalamat, kami nagpupuri sa inyong harapan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.